guys. It's been a while. Ayan. So kami papunta ngayon sa museo ni Pio Valenzuela. Ang laki pala ng mukha ko dito. So ayan, kasama ko sila Ma'am Lorena, Ma'am Roma, si Ma'am Luisa, nasa likuran. Motovlogging yard. Hello po, mga kabantayog. Ganito po tayo ngayon sa... Nasaan ba tayo ngayon? Dito tayo sa Valenzuela. Sa Valenzuela. Dati kasi ang Valenzuela ay bahagi pa siya ng Bulacan, which is ang dati niyang pangalan ay Polo. Polo, Bulacan. Tama po ba? Polo, Bulacan? Polo, Bulacan. Na ngayon po ay sinunod sa... Pangalan ng bayan si Pio Valenzuela. Okay, si Pio Valenzuela. Mamaya po makikilala natin kung nasaan si Pio Valenzuela. Medyo pagod na raw siya kakatayo. Halina't ating tuklasin ang bahay at buhay ni Dr. Pio Valenzuela. Tara!
So pagkatapos po sa bulwagan, ito ang ating makikita. Ito ang ating second station na kung saan marami ditong iba't ibang diorama. Tara, may papakita pa ako sa inyo. Tara, dali! Ito ay isang balon sa lumang bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Alam niyo ba mga bata, sobrang saya maka-experience ng ganito. Marami tayong makikita. At fun fact, malamig dito. So, yun lang. So, tara, sabahan niyo kami sa pangatlong station. Let's go! Sobrang saya at sobrang tuwa ng aking nararamdaman kasi dito nakikita natin yung mga gamit na ginamit ni Dr. Pio. Kung maalala ninyo, siya ay isang doktor at siya ay nag-aral ng kanyang medisina. Makikita natin dito yung mga talagang mga ginamit niya. At yung hologram na nagpapakita ng racing talambuhay niya. Kita niyo Imagine, hanggang 84 years old, hindi nagpaawat si Pio at nagsilbi bilang magdadamot sa kanalinan. #respect. Ang aming pagpunta sa Museo Dr. Pio Valenzuela ay talagang kamangha-mangha dahil nakakita kami ng napakaraming bago sa aming mata at mga kamangha-manghang bagay noong unang panahon. Ito po ang tinatawag na imprentang Minerva kung saan ito ay ang ginamit upang makalimbag ng 2,000 pahayagan. At dito naman po makikita natin ang manuskrito ng artikulong ginawa ni Dr. Pio Valenzuela sa kalayaan gamit ang bansag na madlang away. Okay, dito makikita nyo, sa tabi ko ang isang ballot box. So, bakit may ballot box? Dahil po ang ating si Dr. Pio Valenzuela ay nahalal bilang isang gobernador. Siya ay naging gobernador ng Bulacan noong 1921. O ano mga bata, ngayon ay nakita nyo na ang aming vlog. Siguro ay nagustuhan nyo ang aming ginawa para sa inyo. So nakita natin ang buhay at ang tahanan o bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Ngayon naman mga bata, subukan nyo puntahan ang bahay ni Dr. Pio Valenzuela nang malaman nyo rin ang aming mga nakita rito. So matutuklasan nyo ang kanyang buhay, kasaysayan dito sa kanyang bahay. So maganda magpunta rito. Bukod sa maganda na, ay wala pa itong bayad. So, totoo mga bata, libre. Libre ang pagpunta dito sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halika at tuklasin na ninyo ang buhay at bahay ni Dr. Pio Valenzuela.